Good evening, viewers. Ari naman kita sa kaluoy, bugay, kag pribileyo sang Ginoo. Agapamati laygay sa pulong. Kani magasiling kita pirmi sa Ginoo. Thank you, Lord. Thank you. Sa broadcast mo. Karon magakanta kita in times like this. Amen, amen. Sa pagkinantanay, may the Lord use that to remind us, to examine our hearts, to be very, very sure na may Jesus na kita. Amen. Karon, pribileyo naman naton mamati Pastor Rehum Balimor, ang missionary pastor sa Banga Aklan, sa pagdala sa aton sa pulong sang Ginoo. Good evening sa tanan, sa aton nga mga suki nga nagapamati sining aton nga programa, Meditation of God and Prayer by Reverend Rudy Escobar, no? Salamat sa Ginoo, and of course, good evening man kay Nang Nini Luzbilla Escobar. Salamat gid sa Ginoo sa sining nga ministry, no? And I thank the Lord for this opportunity nga ginhatag sa Ginoo every Sunday evening before kita magkadto sa aton nga pagpahulay. And all throughout the day, nakasimba kita, nakapamati kita sa pulong sa Ginoo. And we are blessed beyond. Amen? We experience the working of God the Holy Spirit in our lives. All right. Sa aton nga pagpadayon, again, all Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be thoroughly furnished unto all good works. That is in 1 Timothy chapter 3, verse 16 and 17. Okay? So sa aton nga pagpadayon karon, before kita tuon sa pulong sa Ginoo, mag-meditate, no? Pangamuyuan na kita. Heavenly Father, salamat gid sa imong nga pulong, nga amon pagatun-an sa sining gabi. At the end of the day, at the closing of the day, Lord, thank you. Bisan sa amon pagpahulay, makapabakod gid ang imong nga pulong sa amon kabuhi. Tanan, Lord, ginatugyan pasalamatan namon, in the mighty name of our Lord Jesus Christ and in the power of the Holy Spirit. Amen and amen. Okay, now,
we think about Psalm 23rd. Last Sunday, we talk about that chapter. It is a journey marked by grace, goodness, and God's faithfulness. So, ang natunan natin last time, it's all about a journey guarded by God's goodness. So, karon padayon natin ato because we focus on the verse, surely goodness and mercy shall follow me all the days of our lives, and we shall dwell in the house of the Lord forever. So, next phrase, and mercy. Okay? And mercy shall follow me. That means mercy that moves forward. Okay? Follow me. Nagasunod sa aton. Okay? Ining word nga mercy sa Hebrew, it means hesed or kesed. Ang butang balon sina, it is a steadfast kind of love nga ginpakita sa Ginoo sa mga katawhan sa Ginoo. And that also applicable for us today because of the covenant grace nga ginpakita man sa Ginoo paagi sa iya bugtong nga anak nga si Kristo Jesus nga nagpanginmatay dito sa krus sa Kalbaryo. So amo ning kamatuoran sang inang pulong nga mercy dira, no? Ang kaluoy sa Ginoo, steadfast kind of love nga ina nga gugma nagapadayon sa aton kabuhi. Kag ina nga gugma may ara nga promise of grace. Ang promise of grace, pastor? Hindi kita deserving pero kinatagan kita grasya sa Ginoo. Ano nga ina nga klase nga grasya? It's all about the forgiveness of God. Nami, no? Ang mercy sa Ginoo nagasunod sa aton because the forgiveness of God is experienced by His children. Kung ikaw anak sa Ginoo, may ara kagid nga kapatawaran sa imo nga kasalanan. O first and foremost, ang pagpatawad sa Ginoo sa aton, naging kuha niya ang penalty sang sala nga na-inherit naton kay Adam and Eve. O, di ba? Amo nang sala nga ginpanginmatyan ni Ginoong Hesus dito sa krus sa Kalbaryo, nakakas na to the moment nga ikaw nagsalig sa kay Kristo Jesus nga bilang imo Ginoo kag manluluwas. So, umpisa sad to, nahukas na to, nadula na to. And in exchange to that, ginislan ato sang promise sa Ginoo, whosoever believeth on Him should not perish, but have everlasting life. So, butang balon, ato may kabaylo ato sa imo nga kabuhi, nga pagpatawad sa Ginoo sa imo, then, in exchange sa imo faith and confidence kay Jesus Christ, He gave you eternal life. Kay man ginpatawad ka na sa Ginoo eh. Pagpangayo mo patawad sa Ginoo. Actually, ginahulat lang gid sa Ginoo nga kita nga tao mangayo patawad sa Ginoo. Bisan magsiling kita, ay hindi ko man to sala. No. Sala ni Adan kag ni Eva amo nang nasunod naton. That's why sa pulong sa Ginoo naghambal, for as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for all have sinned. Kita mo na? So, ato yung nga sala sa tion nga ikaw nagbaton sa Ginoo, nadula to. Yung kakasto, kay nangay kapatawad sa Ginoo. You are forgiven. And starting sa tuya, nga may relasyon ka na sa Ginoo, you are cleansed by His blood, natinluan ka na, nadula na to ang penalty, ang punishment, wala na to. And you started a new life with Christ. New life in Christ. Okay? Kagina nga kabuhi na to, adlaw-adlaw mo ng journey na to subong. That's why ini nga klase nga journey is guided by God's grace. So magsiling ka gani, guided by God's grace. God forgive us sa aton nga past sin.
Wala na to. Kag amo nang magtulod sa aton nga makapatawad man sa iban sa aton journey in life. Kaya man sa journey in life naton may mga nahimo kita nga sala, mga itapatawad. May nahimo ang iban sa aton nga sala, mangayo sila patawad. Kag makapatawad kita. Kaya ti amo nang hambal sa Bible eh. Ephesians 4:32. Be kind one to another. Ephesians 4:32. Be kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as Christ hath forgiven you. See? Kung sa aton pagali, sa journey in life naton, ang guidance, ang grace sa Ginoo, nga bisan kita, hindi kita deserving, napatawad kita. Likewise, obrahon tamana sa iban. Ang iban, di man tani sila deserving, galing kay ti, ako ginpatawad ko sa Ginoo. So I can forgive others. Amo na iya dapat nga obrahon naton. Because our greatest example is the Lord Jesus Christ. Sang dito siya sa cross sa Kalbaryo, naghambal siya. Hambal ni Jesus Christ, no? Siling niya, Father, forgive them, for they know not what they do. In behalf of those people nga nagpahang sa iya sa cross, hambal niya sa iya Ama, paliho Ginoo, patawara sila. Kaya why sila kabalo sa ila ginaobra? Can you imagine that? Jesus Christ Himself plead for forgiveness to the Father nga init sila patawaron sa ilang mga ginhimo nga sala. Karon ko ikaw recipient sang forgiveness sa Ginoo. Anong himuon naton? We have also to forgive others. Kabudlay man na iya, pastor. Kalisod man niya. Nga ginhimo sa akon very hurting. Okay? Naka-experience ko sang pain, heartaches, sa relasyon namon, grabe. Bisan sa pamilya. Kinanglan mag-learn kita nga mga magpatawad. No? Learn kita magpatawad. Kay kita ginpatawad sa Ginoo. Like, kabudlay man, it's all by the grace of God. It's all by the grace of God. Kay kung wala ang grasya sa Ginoo, tuod na, hindi kita kapatawad. Kag mabudlay kon hindi ka kapatawad because it will grow into a bitterness. And when it becomes a bitterness, then you will never have peace. Ngalin sa Ginoo. So, mga nigugma, kinanglan, dumdumon na ton ina, forgiveness is necessary for us to develop and to build it up. Why? Because we were forgiven by God. Amo nang past na ton. Ha? Now, second, nga makita naton dire sa sining covenant grace. It's all about God's grace sustain us in our present life. Karon, di ba na-experience naton ang sustaining grace sa Ginoo? Kadamo nga mga sitwasyon sa aton kabuhi nga daw hindi naton maintindihan. Kag may mga mabugat kita nga ginadala sa aton kabuhi. Let's say, problema sa trabaho, problema sa mga kabataan, problema sa pamilya, problema sa kwarta, problema sa relasyon. Damo kita ginadala nga mga problema kag kalisod sa aton kabuhi. But you know, the good thing is, when it comes to God, the covenant grace of God, may dala ina iya nga sustaining grace sa Ginoo. Gina-sustain ka sa Ginoo for you to continue, for you to go forward. Makapadayon kita nga aman because of God's sustaining grace. Kaya kung wala ina, ambot kung ano ayan aton nga mga balatyagon, why kita kalinong, why kita kalipay sina?
Pero tungod sa sustaining grace Ginoo in this present time, may ara ka nga tagipusoon nga malipayon kag malinong sa imo kabuhi. Oh, amen, di ba? So mga inigugma, importante ina nga ma-recognize tagid ining journey naton sa kabuhi that is guided by God's grace. And at the same time, God's grace secures our future. Our future. Okay? I-picture nimo ini nga sitwasyon sa aton diri sa kalibutan, no? Sa aton sitwasyon kadamo sang mga ginaatubang naton nga mga challenges in life. Hindi naton ini permanent diri sa kalibutan. It's just but a temporary. May ara kitaya kadtuan in the future. In other words, our lives is secure. Secure. And mercy shall follow me all the days of my life. Follow me all the days of my life. That grace will secure our future. Kanami bala nga ginagalook forward ka nga kumadula ka mangidiris kalibutan nga ini may kadtuan ka nga perfect place nga ginaman sa Ginoo para sa aton. Wonderful. Amen. Di ba? Ambal pa sa pulong sa Ginoo, I go sa John chapter 14, I go and prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself. For where I am, there you may be also. Wonderful. Kag inaiya sa aton kabuhi, kung aton lang paminsaron sa kabuhi naton, naga-look forward, naga-anticipate kita that kind of hope of heaven's glory. Amen? So mga inigugma, mga abyan, let's continue to be faithful, serving God, despite of our experience ng mga challenges. May Ginoo kita nga ginalantaw naton that our lives is secure someday. Amen? Kabay pa ang pulong sa Ginoo magpabakod gid sa aton sa sining aton nga natun-an sa sining nga gabi. May God bless each one of us. Magapangamuyo kita. Thank you, Lord, sa imong nga pulong. Kabay pa ini mangin blessing sa kada isa nga nagapamati. And as we continue to listen the prayer of Reverend Rudy Escobar of Di Kami Ginoo. In Jesus' name we pray, and in the power of the Holy Spirit. Amen and amen. Thank you and good evening. Thank you, Pastor Baltimore. Abay pang Ginoo magpadayon bless sa imo kag si Mambing kag imo duha ka bata Jason Jaser nga magpagamit kag magamit pagid padayon sang Ginoo sa mga katawhan sa aklan nga magapalapit sa Ginoo. Amen. Kagabay pa ang Ginoo mag-bless sa inyo. Karon mga muyo kita Ginoo may nga balaan. Pasalamat kami nga madala namon ang among kaugalingon kag ang mga viewers Ginoo sa imo trono nga bugay. Pero nadala ko sa imo Ginoo nga ikaw man magapakamayo nga panghikot sa imo paumpaw kag presensya kay Nanita Samar Ginoo. Ay Ginoo nga mga ginabatyag sa iya Ginoo nga mga handom sa imo kabay pay padayon mo pag encourage siya to keep on faithfully serving you, Lord. Yes. Nagbisan pa, Ginoo, ay Pastor Lester Arabilo, ay bless man siya. At nga sa mga limitasyon siya lawas na padayon sa paggamit sa imo. Nagpastor sa bago, Ginoo. So bless Lester Arabilo, Ginoo, Pastor. Ag-iya pamilya, Ginoo. Bless, Ginoo. Kung mga ginapanawagan sa imo, yaman magapadayon Ginoo. Pag-bless, bisan pa, pag-encourage sa pagmadayon, pagkatutom sa imo.
Jonel kag Susan ning Balbuena Ginoo kang duan la ka anak nga magapadayon Ginoo sang pagpagamit sa ila kabuhi sa imo ebanghelyo kag sa pag-alagad sa imo. Jonel, Susan, Balbuena kag duan la ka anak bless Ginoo. Bless man padayon Ginoo bisan pa ang imo man alagad si Pastor Ibo Anat. Ginoo nga mga panghangkat sa kabuhi po siya pamilya sa pag-alagad sa imo padayon. Ito sa Leyte, ikaw man magapadayon Ginoo sa pag-preserbar sa iya sa lawas pagtuo Ginoo kag sa imo kamatuoran. Akon man nadala sa imo Ginoo, ikaw man magabless kay Josue Alosilla kag iya asawa sa iba, ay ila Ginoo nga pag-alagad sa imo sa New Zealand, kabay pa Ginoo, nga mabatyagan nila ang imo bendisyon, encouragement sa ila. Ila pangamuyo sila pamilya nga magtutom sa imo Josue, ag iba Alosilla, ag si Gwen Ginoo, Berlin Ginoo, ito Ginoo sa Canada, i-bless man siya. Matyagan niya mo presensya, nga matuto man siya dito sa Canada Ginoo si Gwen, Berlin Ginoo, ag matandog man siya nga mag-alagad faithfully dito Ginoo. Akon man ginapanawagan sa imo, ikaw man magabless Ginoo, bisan kay Belia Tordesillas Ginoo, kag bisan pa Ginoo si Lina Feria sa ila Ginoo pagpamati sa imo pulong, ag sa ila pangamuyo sa ila pamilya kabay pasabtaman, ag sila magatuto man sa imo. Belia Tordesillas kag Lina Feria, ikaw man magabless Ginoo, bisan pa kay Paulo Gabaya, kay Romy Talento, kag kay Jasper Junior Calantas, ikaw man magabless Ginoo sa gihapon, batyagan ni Jasper Junior Ginoo, kag ni Romy Talento, kag ni Paulo Gabaya, ang imo Ginoo nga laygay sa ila, kag sa ila Ginoo nga tagipuson makasunod sila sa imo kag magtuo, kag they will be faithful to you Lord, and follow your advice in the Holy Scripture. Paulo Gabaya, Romy Talento, ag Jasper Bon Calantas Jr. Lord. Ibisan pa ikaw man magpadayon. Ag-bless sakay Joyce Donato Ginoo. Ay pa ikaw mag-bless kay Joyce Donato. Ag kay Eva Liorca Ginoo sa ila pagpamati sa imo pulong. Nga bugo sila pagsalig sa imo ni Eva Liorca. Ibisan pa ni Joyce Donato. Ila pagtuo kag sila pangamuyo, i-bless man Lord Eva Liorca, ag Joyce Donato Ginoo, kag si Adalem Ginoo, i-bless man si Adalem sa iya handom Ginoo, nga magapadayon alagad sa imo Ginoo, ag magapadayon paggamit sa imo Ginoo. Bless her Lord, nagpadayon ka man ang panghikot kay Miles kag Jico Jordan, ay laman nga paghandom nga magpagamit, mag-alagad, magtutom sa imo. Bisan pa si Ada Lehman Ginoo. Yes Lord, kabay pa. Encourage mo kami tanan nga magpadayon sa imo sa tungas mga panghangkat. A Christian life Lord. Yes, kay ikaw ang amon paglaom. Ikaw ang amon kusog nga maghatag sa amon pagdaog. Ay tungod ang resurrection power mo. Amon Diyos kag manluluwas, ariman sa amon tudloy lang kami, na paggamit sini to live a victorious Christian life. Hear our prayer, Lord, in Jesus' name I pray. Amen, amen, amen. Amen, mga viewers throughout the world. God bless you.
May the Lord answer our prayers. Kagdasal mamati ta special number. Thank you guys na special number. May the Lord bless you to be faithful in offering that talent to the Lord. Kagitatanan viewers kami nga maalagad sa Ginoo. May the Lord shine His face upon us. Give us good health, strong faith, and faithful service. Amen and amen.